Pagkatapos ay nakuha na, wala na. Hindi natin kinakailangan gawin yan kung may power tayo. Di ba? Wala ka namang mababasa sa Book of Acts na ang mga apostol ay nag-evangelize, nag-conduct ng crusade, tapos nabigay ng mga mga goods, mga kapatid. But they were able to turn the world upside down in their own time for the Lord Jesus Christ. For what reason? They have the words and they have the power. The earth was void, formless, full of darkness, and the Spirit of God was hovering over the water. Nakikita niyo po, hanggang doon lang ang Holy Spirit. Siya po ay nakalimlim lang, hindi siya makamove. Hindi makakilos ang Holy Spirit. If you will read it in Genesis chapter 1, you will discover that God faced 3 major problems there during the creation. The problem of the earth being formless, the problem of the earth being void, the problem of the earth being full of darkness. And what the Holy Spirit was doing was just hovering over the water. Wala siyang next move until na mabasa niyo po sa verse 3. Anong sabi sa verse 3? And God said, "Let there be light." When God spoke the word, the power of the Holy Spirit was activated. The Holy Spirit formed the sun. Mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon. Kaya sa Genesis pa lang, hindi ba alam natin na ang Genesis is the foundation of every revealed truth in the Bible? Genesis is the foundation of every revealed truth in the Bible. Mga kapatid. So, sa Genesis pa lang pinapakita na sa atin na kinakailangan the Word and the Spirit must go together. Kinakailangan sila'y magkasama. Alam niyo po ang problema natin dito sa Pilipinas, we have full of words. We have full of Bible schools. I'm not against it. Ang dami-dami nating Bible school pero hindi pa nga natin evangelize ng kalahati ng mga Pilipino para ma-born again. Something is wrong. Mga kapatid ko minamahal. Eto nga ako, mga kapatid ko minamahal, kasi nasabi ko, I'm not against Bible school. Ako graduate ako ng Bible school. Pero alam niyo ba, na-discover ko, kahit graduate ka ng theology, kahit graduate ka ng Bible school, kahit graduate ka ng kung anong kurso diyan sa Bible school, alam niyo, baliwala naman yan kung hindi natin mafulfill ang Great Commission. O, graduate nga tayo ng 4 years college sa Bible school. Tayo nga ay degree holder sa Bible school. Ang tanong lang dyan ay simple, ilang kaluluwa na ang naakay natin sa Panginoon? Fulfilling the Great Commission through evangelism. Ilang kaluluwa na ang naakay natin sa Panginoon? Pagka sinabi natin wala wala tayong sinabi. That is the bottom line. Mga kapatid, kaya minsan kahit yung iba hindi sila graduate ng Bible school, pero pasadong-pasado sila kay Lord. Pag tinanong mo, ilang kaluluwa ang naakay mo? 20 na po. Mga kapatid. Sabi kayo sa akin ng totoo, itutuloy pa ba natin ito o... Alam niyo po, during the early church, wala naman silang Bible schools. Yan ang pagkakasabi ni Derek Prince sa kanyang book, mga kapatid ko minamahal, na nabasa ko, the early church has no Bible schools. What do they have? They have the local churches. Everybody is a member of a local church and they are trained in that local church. Mga kapatid, ngayon, anong ginagawa ng maraming Kristiyano? Ako hindi lang ako pang isang church pang marami ako. Kahit saan, pwede ako. Anong sasabihin nila? Freelance ako. Freelance ako. Freelance. There's no such thing as freelance Christian. You should be a member of a church. You should be a home. Kasi kung wala kang home, anong tawag sa'yo?
Kung hindi ka taong grasa, taong palaboy. Yung mga walang bahay, taong palaboy, wala silang church na kanabibilangan eh. At yan ang hindi napuputol sa marami sa ating mga Kristiyano. Akala natin okay lang, hindi tayo member ng, and that is not okay. You are a Christian without a home. And what are you fulfilling if you don't have a home? Talagang itutuloy pa po ba natin? O sumigaw lang po kayo ng tama na! Mga kapatid, you see, hindi natin kinakailangan mag-freelance. Hindi natin kinakailangan mag-bribe. We need the power of God. We need the Word of God. We are mastering the Word, but we are losing a very important point, the power of God. Mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon. Amen po. Brothers and sisters. So, let's go back to that warning. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Now you have a choice. Lalo na kayong mga bago lang. Lalo na kayong mga first time lang naka-attend ngayong gabi. Lalo na kayong mga ngayon lang naka-attend ng preaching of the gospel. You have a choice. Anong gusto mong mangyari before ka umalis dito? Ikaw ay maligtas o ikaw ay maparusahan. So, ikaw ang mamimili pala kung ang gusto mo ay kaligtasan o ang gusto mo ay parusa. Sabihin mo sa iyong katabi, anong gusto mo? Kaligtasan o parusa? Ay, hindi ako nagsabi noon. Pwede natin basahin uli yun. Ang sino mang sasampalataya, di ba? Verse 15 and 16, sino mang sumasampalataya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kapatid. Alam niyo po ba kung anong mensahe ng Ondoy, Piping, Lindol, Sunog? May nag-email sa akin. Sabi niya, hay nako, wala ka na talaga mapupuntan dito matitirahan dito sa lupa na wala kang kalaban. Pag tumira ka sa patag, kalaban mo, baha. Pag tumira ka sa bundok, kalaban mo, landslide. Pag tumira ka sa Amerika, kalaban mo, tornado, hurricane. Pag tumira ka sa Europa, kalaban mo, wildfire. Pag tumira ka sa Australia, kalaban mo, sandstorm. Pambihiraan niya, wala na yata tayong matitirahan dito na wala tayong kalaban. And what is the message? God is speaking to us through this flood, through this fire, through this earthquake. Anong sinasabi ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon, saan ka man pumunta dito sa lupa, walang lugar na wala kang problema, walang lugar na walang trahedya, walang lugar na walang disaster, walang lugar na walang problema. Lahat yan, saan ka tumira, may problema. That is why I am preaching to you the gospel to offer to you that I have a place without problems. Amen ba? Ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kayong mga tao, ba't nagtsatsaga kayong dyan sa lupa? Ako'y nag-aalok sa inyo ng langit na walang sakuna. Alam niyo kung bakit pinapaintulutan ng Panginoon na mangyari yan? Mga kapatid, para ma-realize natin na si Lord ang kailangan natin. Na ma-realize natin si Jesus ay nag-aalok sa atin ng langit na walang bagyo, walang baha, walang lindol, walang problema, walang gutom. Nung ako po ay mag-full gospel, may naintindihan po ako isang malaking katotohanan. I am already 40 years old, mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon. Pero for sure, masasabi niyo, mukhang wala pa akong 40. Lalo na nakadiscover kami mag-asawa ng sabon na galing sa Japan na pampabata. Alam niyo, kaya kung gusto niyo, umorder kayo sa akin mamaya. Nagnegosyo na. Alam niyo pa ang pangalan ng sabon na yon?